Ay, wag mo. Wala kasi sila ngayon. Kasi po, wala po yung parang dun sa ano. Kasi na lang sa bukas. Good morning. Junjun! Hintay lang tayo ng iba. Naririnig ako dyan, Kuya Bam? Yes! Hintay lang tayo ng iba kung sino pa yung mag-join. Hi, Mi. Good morning. Good morning po sa lahat. Judy Queen. Kano naman natin doon? Ilan pa tayo? 3, 5, 7, 9. So, 10:05, pwede na tayong tapos pasok na yung sa iba mga kamay. Resty girl! Ay, sakay squad niya na, ganda. Sakay na yan eh. Si Resty, ni Resty. Kamatayin mo na natin siguro. Yung mga nandito. Pwede tayo mag-open camera po. Cute mo naman, Jude. Ayun. Yo. Kaunta people. Wala pa yung iba. Meet na natin nagbigay yung link. Paano kasi ito? Wala akong cellphone.
Naka-join ka? Sa bagay, dito lang naman yung ano. 10:05 po mag-start tayo. Wait lang natin yung iba. 3 minutes na. Take you to church. Ha? Oh. Paano? Wala. Ayan. Good morning po ulit sa lahat. Time check is, ano oras na? 10:03. Sige, tingnan lang po natin yung mga nandito pa sa Zoom. Andito na ang Caloocan, Tanza, sa Uyo, Cainta, Pasig, Pasay. Wala pang Pasay. Hello po, good morning po sa lahat. So, siguro pwede na tayo mag-start. Nag-link naman po ako, no? Next week ata kayo? Sa ibang branch po, better kung naka-open camera tayo para nakikita Ito natin. muna pwede. Meron sa flyer. Okay, sige. Pwede na tayo mag-start. So, welcome guys sa ating 8 hours OSH training. So, technically, dapat 8 hours wait lang, pamute lang natin si Sir Topher. Pwedeng paso yung pamute. Nagfi-feedback. Yan. Thank you. So yun, technically, dapat ano siya, 8 hours siya, straight isang buong araw. Pero ang ginawa natin, dahil para hindi maka-apekto sa operations natin, ang ginawa natin ay hinati natin siya into 1 hour daily. No? So meron tayong 8 days na 10 to 11 para i-discuss natin itong OSH. So, to set expectations lang, aalamin natin kung ano ba yung OSH, para saan ba itong OSH, anong ibig sabihin niya, ano yung kahalagahan niya. No, so malalaman natin hindi lang ngayong araw pero sa mga susunod na araw pa kung para saan ba itong OSH na dinidiscuss natin ngayon. So, move forward na tayo dito. Dito kasi sabi nga, mandatory safety and health seminar for workers. Ibig sabihin, unang-una, bakit may OSH? Kasi batas siya. Under DOLE, describe siya ng DOLE na mandatory kailangan lahat ng mga manggagawa mag-undergo ng 8 hours na training ng safety and health. So dito, makikita natin, parang ito lang yung pinaka magiging outline natin ng discussions. So, i-introduce natin yung OSH sa inyo. So, malalaman natin ano yung OSH. Ano yung general OSH concepts, kung ano yung mga konsepto na bumubuo. Tapos yung mga terms na gagamitin natin.
meron dito yung basic safety rules and measures for workplace hazards. So, yung mga kailangan natin gawin pagdating sa safety. Tapos, yung workplace hazards din. Tama natin kung ano ba yung iba't ibang klase ng hazards. Pero, kung hindi ako nagkakamali, sa third or fourth day pa yon. So, ngayon, more on, doon tayo sa 6 na compliance to administrative requirements. Sino yun? Ano yan? Si Ma'am Kat yun eh. Hi, Ma'am Kat. So, Module 1, ito yung ngayong araw natin. Introduction to OSH and Compliance to Administrative OSH Requirements. Yun yung title. So, ano ba yung objective natin para sa module na to? So, kayo, participants will be able to express appreciation on OSH and recognize the importance of various data and legislations relating to OSH. So, ibig sabihin, kayo na nandito ngayon, no? Malalaman nyo kung ano ba yung kahalagahan talaga ng OSH. Tapos, malalaman natin kung ano ba yung iba't ibang mga legislations, ibig sabihin yung mga legal requirements na kailangan nating i-comply sa DOLE. So, yun lang naman no sa ngayong araw. So, dito mapag-uusapan din natin yung tinatawag nating mga statistics sa OSH. Meron tayong mga safe man hours. Pag sinabi nating safe man hours, ito yung total na oras na kung saan walang aksidente. So, tuloy-tuloy lang yung operations natin or yung production. Meron tayong lost time accidents. From its words, no? Lost time accidents, ito yung nawala sa atin, downtime natin dahil dun sa mga incident or accident. Mga first aid accidents, mga near miss or close calls. Kung familiar kayo sa near miss, ito yung mga muntikan na hindi natutuloy na aksidente. Halimbawa, meron kayong supplier na nagbababa ng papel, tapos nakapaldo. Tapos nakita natin na muntikan siyang nahulugan pero hindi natuluyan. So that's near miss. Yun yung tinatawag natin near miss. Fire and chemical spill incidents. Pagdating naman dito, hindi naman tayo masyadong after dun sa chemical spill kasi wala naman tayong masyadong ginagamit na chemical. Pero sa fire, alam naman natin no, na talagang lahat ng mga preventive maintenance, prevention pagdating sa fire, meron tayo. Kaya lalo na sa papilan tayo. So, andyan yung mga kailangan nating mga malaman tungkol dito. Tapos yung results ng work environment measure tsaka yung annual physical exam. So, kung natatandaan nyo, yearly, lagi tayong merong annual physical exam. So, ngayon malalaman nyo kung para saan yun. No? Hindi lang siya para malaman kung meron findings ang mga empleyado, pero it is a requirement under DOLE. Ayan. Pag halimbawang masyadong mabilis or may tanong kayo, siguro kung may tanong kayo, at sa last part na lang natin siya pag-usapan para tuloy-tuloy lang tayo. Okay, so dun muna tayo sa definitions, yung mga kailangan nating pag-usapan. Yung occupation, alam naman natin to, no? Pag sinabing occupation, ito yung mismong trabaho natin. Ito yung work natin. Pag sinabi nating occupational, ito yung kahit anong bagay na may kinalaman sa trabaho. So may pagkakaiba sila. Yung occupation, trabaho mismo. Pero pag sinabing occupational, kahit anong bagay na may kinalaman sa trabaho. Sa English, ang tinatawag natin dyan, job-related or work-related. Tapos pag sinabi nating safety, protected from harm. Ibig sabihin, ligtas ka. You are protected sa kahit na anong kapahamakan. Pero meron tayong tatlong breakdown kasi ng harm. Maaaring sa quality yan, maaaring sa environment, or sa persons. Pero syempre, focus tayo dun sa persons, no? Safe tayo pagdating sa harm ng persons in terms of injury and illness. So doon tayo nagpo-focus. Pero kung mapapansin nyo, hindi lang siya injury, pati illness. Ibig sabihin, hindi lang tayo doon sa aksidente na nabalian, naputulan, nasugatan, namatay. After din tayo doon sa health. No? Hindi lang siya external pero internal din. Parang physical and mental. So ang tanong ngayon, ano ba yung occupational safety and health? Yun ang meaning ng OSH, Occupational Safety and Health. So bakit mahalaga siya? So una, yung OSH kasi is the protection of every worker against the danger of injury, sickness, or death at work. So ibig sabihin, mahalaga itong OSH na to kasi siya yung magpo-protect sa atin laban sa kahit anong kapahamakan, sakit sa trabaho. No?
ang pinag-uusapan lagi natin dito ay protected tayo pagdating sa kahit anong kapahamakan sa trabaho. Yun ang importance niya, no? Ayun, yun yung moral reason kung bakit importante ang OSH. So pinoprotektahan tayo. Pangalawa, si OSH ensures safe and healthful working conditions in all places of employment, thus increasing business productivity. Mahalaga yung OSH kasi sinisigurado niya na ligtas tayo sa mga trabaho natin. Paano? Ang OSH kasi malalaman natin sa mga susunod kung bakit sinisigurado niya na may mga preventive tayong ginagawa para hindi mangyari yung ganitong klase ng incident or aksidente. So malalaman natin kung paano, no? Pero kapag kasi ganon, nasisigurado natin na safe and healthful yung working conditions natin, ibig sabihin walang nangyaring aksidente, tuloy-tuloy yung operations, nakakatulong tayo doon sa ating business or sa kumpanya na tumaas yung productivity natin. So imagine nyo na lang, nagkaroon ng aksidente, no? So for sure, mag-i-stop yung operations natin. So nakaka-apekto siya. Yun naman yung economic reason niya. Third naman, bakit mahalaga ang OSH? Because is a legal requirement. Ibig sabihin, batas siya. Importante siya dahil karapatan ng bawat manggagawa kayo na mag-undergo ng 8 hours training dahil under siya ng DOLE. So malalaman natin mamaya kung anong klase ng batas siya or saan siyang rule. So ito, pahapyawan lang natin to, no? Ito yung mga libro kasi na ginagamit natin, no? The Labor Code of the Philippines, meron tayong Occupational Safety and Health Standards, pero ang pinakamahalaga kasi dito, itong Occupational Safety and Health Standards as amended. So this is a body of rules and regulations that dictates the minimum requirements or criterion on working conditions. Itong libro na to ginagamit ng mga safety officers, ng mga employers and employees. Dito nakikita lahat ng dapat na i-comply ng mga manggagawa at ng employer sa DOLE. So nandito lahat. Parang ito yung pinaka-Bible ng safety officer, sabi nga nila. So dito tayo iikot ngayong sa mga natitirang oras pa ng discussion. Meron tayong mga rules, no? Administrative rules, general rules, technical rules, tsaka health rules. Pero tayo, sa araw na to, under lang tayo sa administrative rules. Ito lang yung pag-uusapan natin. Rule 1000, Rule 1010, 1020, 1030, 1040, at saka 1050. Mahahapyawan lang ng konti yung 1060. So game, start natin. So yung una nating pag-uusapan na rule is yung Rule 1000. Ang title ng Rule 1000 ay General Provision. Pag sinabi nating General Provision, ang basic requirements niya, DOLE shall administer and enforce the provisions of OSH. Dito pumapasok itong 8 hours training, no? Ang ginawa ni DOLE para makapag-administer siya at ma-enforce yung OSH ay requirement siya sa bawat employer. Pangalawa, under sa Rule 1000, lagi nating tatandaan, DOLE labor inspector shall inspect every establishment at least once a year. So dapat meron tayong pumupunta sa branch natin na DOLE inspector once a year para mag-inspect. In case of non-imminent danger, the enforcement officer shall determine reasonable period of compliance. Pag sinabi nating non-imminent, ito yung no threat of danger, no? Ibig sabihin, walang danger na nakikita. Pero pag sinabi nating imminent danger, may threat ng danger. Ibig sabihin, merong probability na magkaroon ng danger. Pag ganon, sa inspection ni or kailangan niyang maglabas ng work stoppage order or WSO. So, ibig sabihin, kailangan huminto. Pag nag-inspection, kita niya na very unsafe at may imminent danger akong nakita dito sa activity na to, kailangan mag-i-inform siya doon sa employer, sa office, sa boss, sa ating branch head, sa mga worker, tapos pupunta siya sa regional director para magsampa or magbigay ng WSO o yung work stoppage order. So, ito yung sinasabi ko kanina na ginagamit natin na near-miss notification. Halimbawa, kailangan kasi nire-report yan eh. May mga sa atin kasi ang nangyayari pag may mga near misses hindi nire-report.
kadalasan ang nire-report lang natin yung mga aksidente na, ayan, nahulugan ng paldo, ano pa ba yung mga aksidenteng recent lang, yung mga ganun. Pero yung mga near misses, yung mga muntikan lang never, or I mean, hindi, madalang lang siyang nare-report formally. Siguro sinasabi natin sa branch head verbally na, sir, si ano muntik na, ano, okay, gawa natin ng paraan. Pero may due process tayo kasi sa mga ganun. Ang gusto ko lang sabihin dito, ang pinaka-importante lang dito, kailangan pag nag-report tayo ng near miss, hindi makakatuloy yung trabaho. I mean, cannot continue the work until the unsafe or substandard conditions or act is corrected. So pag may near miss, kailangan stop natin yung activity. Tsaka lang natin siya i-continue pag na-correct na natin kung bakit nag-near miss siya. So ito naman yung employer's duties and workers' rights. Pag sinabi nating employer's duties, yung pinaka-responsibilidad ng kumpanya natin. Pag workers' rights, ano yung karapatan natin? Doon muna tayo sa employer's duties. Ito yung responsibilidad ng kumpanya natin. Una, yung kumpanya natin, sabi nga, should provide a safe and healthy workplace through the following among others. So yung mga susunod na babanggitin natin, kailangan i-provide ng employers natin. First, capacity building of all workers including mandatory trainings. So kung titignan natin dito, capacity building of all workers, technically, yung mismong pinagtatrabahuhan natin to, including mandatory training. Halimbawa itong 8 hours training. So, responsibilidad nila na mag-undergo tayo ng 8 hours training na to para malaman nyo yung tungkol sa OSH. Pangalawa, provision of information on OSH. So, related lang siya dun sa sinabi ko. Duties nila yan para magbigay ng information sa OSH. Pangatlo, use of devices, equipment with approved industry standards. So, responsibilidad ng kumpanya natin na yung mga gagamitin natin ay approved sa industry standards. Pasok naman tayo, no? Pasok tayo dyan, lalo na yung mga ginagamit natin, mga sa baling machine, yung mga heavy equipment, yung payloader, electric forklift, diesel forklift, yung mga vehicles natin. So, lahat naman yan approved sa industry standards. So, these are their duties. Pang-apat, compliance with all requirements of the OSH. So, kailangan lahat ng requirements ng OSH, kailangan i-comply ng kumpanya natin. At malalaman natin yan sa mga susunod na slides. Kung ano ba yung kailangan nilang i-comply. No? At panghuli, provide appropriate DOLE-tested and approved PPEs free of charge to workers. So, sa atin, ang applicable lang naman, usually yung ating mga safety shoes, saka yung mga face mask natin. Okay, so tapos na tayo dun sa responsibilidad ng kumpanya. Ngayon, ano naman yung karapatan natin? Karapatan natin na malaman yung different types of hazards in the workplace. Kailangan ma-discuss sa inyo ano ba yung iba't ibang klase ng hazards. Pag sinabi nating hazards, ito yung source of potential damage. Kahit na anong bagay na pwedeng maging dahilan ng isang insidente or aksidente. So, yun nga, sabi ko nga, sa mga susunod na araw, mas madi-discuss ng mas malalim yung hazards na yan. So, pangalawa, be provided with training, education, and orientation. So, tulad nito yon. To refuse, ito, feeling ko maraming makaka-relate dito. Ang demo natin is about OSH, operational safety and health. Sir Carl, yes? Okay. So, doon sa tayo sa third item, to refuse unsafe work without threat or reprisal from employer in cases of imminent danger. Affected workers may be temporarily assigned to other work areas. So, sabi dito, karapatan mo na humindi kung alam mong merong unsafe na kung alam mong kung alam mong unsafe yung pinapagawa sa iyo. So, halimbawa, may pinapa-immediate na tanggalin sa taas, ang way mo lang para kunin yon, walang ladder. Ang way mo lang para gawin yon, sumakay sa forklift. Alam naman nating unsafe yon. So kung inutos sa'yo yon ng head mo, ng SIC mo, or kung sino man, meron kang karapatan na hindi. No, karapatan mo yun kasi may imminent danger dun eh. Posible kang maaksidente dahil doon sa pinapagawa sa'yo. Pang-apat naman, to report accidents and dangerous occurrences to DOLE ROs, regional offices,
and other government agencies in the most convenient way. So karapatan nyo na pag halimbawang may nakikita na kayo na lumalabag sa batas nyo as employees, karapatan nyo na mag-report sa DOLE Regional Office. Yun ang gustong sabihin. Okay, punta naman tayo sa workplace classifications. Meron tayong tinatawag na low risk workplace, no? Ang nagde-dictate nito or nagde-determine ay yung ating safety officer. Meron tayong tinatawag na HIRAC. So malalaman niyo 'yon sa mga susunod na araw pa. Doon sa HIRAC kasi na 'yon, ang meaning nun hazard identification, risk assessment and control. Madedetermine din kasi doon kung anong classification yung mismong pinagtatrabahuhan nyo. May tatlo kasi. Low risk, medium risk, at high risk. Pag sinabi nating low risk, less lang yung exposure sa danger, no? Maliit lang yung porsyento na magkakaroon ng incident or accident. Pag medium risk naman, moderate exposure, meron na, medyo malaki na yung hazards natin, yung number of hazards natin. So sabi dito, refers to those having moderate exposure to safety and health hazards with probability of an accident. So may posibilidad na ng accident. Yung high risk naman, ito na talaga yung presence of hazards affect not only workers but persons outside the establishment. So hindi lang yung nasa loob, pati yung nasa labas. So ito yung mga high risk na workplace na. Naglabas si DOLE ng 17 items ng high risk activities. Bali, doon lang tayo sa naka-highlight, no? Itong top 6. Sabi nga, yung mga high-risk activities daw, first yung mga chemical works and chemical production plants. So hindi naman tayo kasama dyan kasi wala naman tayong chemical works dito, di ba? Pangalawa, firefighting. Yan, yung trabaho ng bumbero, no? High-risk activities yan. Pangatlo, power generation, transmission, and distribution in the energy sector. So kadalasan dito yung mga ay nagbibigay ng service ng electricity. Pang-apat, storage, handling, and distribution is center for toxic or hazardous chemicals ulit. So, mga hazardous chemicals naman. Pang-lima, water supply, sewerage, waste management, remediation activities. So, more of water supply. At panghuli, yung activities na malapit daw sa mga nabanggit sa taas. So, kung titingnan natin, wala naman yung industry natin sa mga high-risk activities. So tapos na tayo dun sa Rule 1000. Ulitin ko lang ang Rule 1000, ito yung rule na kung saan si DOLE ay kailangan ay required na mag-amend ng OSH sa mga employees or employers. Pagdating naman sa Rule 1020, ang title naman niya is registration. Ano naman ang registration? Sabi dito, every establishment in one single location, regardless of size of economic activity, shall be one registrable unit. Ang gusto lang sabihin dito, bawat establishment kailangan may COR. Pero ang COR naman nito ay valid for lifetime. No? Hindi naman siya nare-renew. Pero kailangan may Rule 1020. Kaya ngayon, i-check nyo yung mga branches natin, yung mga respective branches nyo, kung meron tayong Rule 1020 kasi nasa batas na kailangan may registration ang bawat establishment in one single location. So yun ang Rule 1020. So ito naman, gusto lang sabihin nito yung sa mga safety officers, no? Medyo hindi naman siya appropriate pero i-ano na natin, i-discuss na din natin. Yung mga nagtitrain kasi ng OSH na may 8 hours plus 2 hours na nagtrain ka ng trainers, agad SO1 ka ang category mo. Pag naman nag-BOSH ka, di ba to OSH to, so Occupational Safety and Health. Meron kasi yung susunod na step, yung BOSH, Basic Occupational Safety and Health, 40 hours yon. So usually, that's 8 hours per day, tas 5 araw. So pag ganun, SO2 ka. Pag naman SO3 ka, kailangan meron ka nung BOSH na 40 hours, tas meron ka pang 48 hours na advanced OSH, tas meron ka pang experience na 2 years sa OSH as talagang trabaho mo. Pag ganun, SO3 ka. No, hindi lang siya pinag-aaralan lang. Pagdating dito, SO3, kailangan experience ka talaga sa industry. Pag naman SO4 ka, ito yung pinakamataas sa mga safety officers, meron kang 40 hours ng BOSH, tapos 80 hours yung advanced training mo, tapos meron ka pang aggregate training, no, na 1 year, tapos 4 years yung experience mo daw as SO3. So yun yung parang hierarchy ng mga safety officers natin.
Okay, so ito, mahalaga din to na malaman ninyo, no? Ilan ba ang safety officer na dapat meron kayo per company? So dito, maka-classify ang ating company as low risk, no? So kung 1 to 9 lang ang nasa branch, kailangan meron kang isang SO1. Pag naman nasa 10 to 15 ka, kailangan din isang SO1 lang. Magdadalawa lang siya kapag meron kayong 51 to 99 or 100 to 199 na workers sa branch nyo. So, safety officer from the contractor. Ito very timely. In the case of a contractor or subcontractor, at least one safety officer must be deployed at each specific area of operations to oversee the management of the OSH program of its workforce. So, madalas kasi dito, di ba may mga activity tayo na hindi kaya ng in-house, hindi kaya ni electrical team, hindi kaya ni maintenance team. Ang ginagawa natin, kumukuha tayo ng contractor. Hindi lang siya ganun lang. Sabi dito, it's amend sa Rule 1030, no? Kung kukuha na ang papagawa sa contractor natin ay talagang high risk pagdating sa danger. OSH training. So, mandatory 8-hour OSH training, guys. Lahat kayo shall undergo the training. Shall be conducted by the company safety officer or a safety practitioner, can be conducted in a staggered manner. So yun yung ginawa natin ngayon, no? Though hati-hati siya, andun pa naman yung 8 hours pag in as a whole pag pangkabuuan. So mandatory siya. Tapos meron din tayong mandatory competency assessment and certification by TESDA for workers performing critical occupations naman to. So hindi naman applicable to sa atin. Ito amendment sa Rule 1040. Isa sa mga requirement ni DOLE ay bawat kumpanya meron siyang Health and Safety Committee. Ang tanong, ano ba yung nilalaman or sino yung mga bumubuo ng Health and Safety Committee? Una, yung chairperson natin. Nasa type A tayo dito kasi nasa low risk lang tayo tapos 10 to 50 workers. So meron tayong company owner or manager, siya yung chairperson natin. Tapos yung secretary niya, siya yung safety officer natin. Pero pwede din daw yung owner or yung manager. Tapos yung mga members natin, at least one worker, yung mga nasa rank and file naman siya. So hindi pwedeng walang Health and Safety Committee na pinasa ang kumpanya natin sa DOLE. So it is under Rule 1040. OSH programs. Pangalawa naman sa OSH programs, yung committee kanina na nabanggit ko, kailangan nilang bumuo ng mga programa under OSH. Programa under dun sa assessment nila kung ano yung mga preventive measures na kailangan nilang gawin para hindi maulit or hindi magkaroon ng insidente or aksidente. So, meron ding format ang DOLE dyan, no, na kailangan i-comply ng kumpanya natin. Tapos, kailangan aprubahan siya ng DOLE Regional Office. Tapos, deem approved and done in DOLE prescribed format. So, meron silang sariling format. Validated during DOLE inspection and can be modified by DOLE. Diba naalala nyo kanina, sabi? Diba naalala nyo kanina, meron tayong DOLE inspection once a year. So kailangan ma-validate din doon sa araw na nag-inspect yung DOLE inspector natin. Reviewed and evaluated as needed or at least once a year. Revised copy shall be submitted to DOLE. So if ever na nagkaroon ng revision, kailangan siyang ipasa sa DOLE. Okay. So ito yung OSH program natin. Parang ito lang yung pinaka-format. Pero based on dun sa ginawa namin last time, meron na online. Itong mga formats na to, downloadable na siya sa DOLE. Submitted for first time in every revision. So yung OSH natin minsan lang siya. Meron tayong OSH program, no? Tapos, yun lang naman ang importanteng malaman natin dito.
So, ito yung mga report per establishments ng mga OSH committee. Ano yung report nilang kailangan i-comply. Sa Rule 1040 may OSH committee. No? Tapos ang report na kailangan nilang ipasa, Report of Safety Organization. So, bukod dun sa committee, meron pa kailangan buuin na safety organization. Tapos, sa Rule 1960, meron tayong tinatawag na Annual Medical Report. So, dito pumapasok yung mga results ng annual medical exam ng lahat ng mga empleyado ng isang kumpanya, no? So pinapasa natin yan sa DOLE on or before March 31 of the following year. So it is a requirement na kailangan magpa-annual medical exam ang employer natin para ma-summarize, gawa ng report through annual medical report at ipapasa sa DOLE. Tapos Rule 1050, notification and keeping of accidents and or occupational illnesses. So dito, yung work accident illness report natin pag nagkaroon ng aksidente. So kailangan gumawa tayo ng WAIR, yung pinaka-tinatawag dito, on or the 20th day of the month following the date of accident. Kailangan magpasa tayo. At saka annual exposure data report on or before the 20th month of the following year. So ito naman yearly kasi annual. Yung work accident, kapag nangyari yung aksidente, yung annual exposure data report, yung pangkabuuan na. Tapos yung pangatlo, the fatal or major accident within 24 hours. So yun nga, timely siya. Kasi yung dun sa nangyari sa Uyo, no? Fatal or major accident. So kapag merong kayong aksidente na tapos ang naging ang pinang anong Tagalog nun? pinang ano? Hindi ko alam yung Tagalog. Yung ending niya is pagkamatay. So kailangan within 24 hours, no? Makapag-notify tayo sa DOLE. Kundi meron tayong magiging meron siyang consequence, no, na madidiscuss din natin sa mga susunod na araw. So nangyari yung aksidente noong 2 p.m. ng November 7. So November 8, 10 a.m. nakapag-notify na kami sa DOLE. So it can either be through phone call or sa email. So ang ginawa namin noon, nung hindi sila sumasagot sa phone call, nag-email kami. So nag-acknowledge sila dun sa email, the other day pumunta na sila dito. So that's very important na nagko-comply tayo sa mga ganitong klase ng mga practices tsaka procedures kasi nga para talagang namomonitor natin yung mga for mga nako-comply natin, no? So ito yung report on safety organization. So parang yung saan din siya committee, no? Ang pinakaiba lang dito, nakasummarize lahat. So submitted before March 31 of the following covered year. Submit 1 month after organization or reorganization. So yun lang. Gusto lang sabihin nito na isa ito sa mga kino-comply ng employer na kailangan niyang i-comply. Yung WAIR, yun nga yung sinabi ko sa inyo pag nagkaroon ng aksidente, ito yung pinapasa natin. Work Accident Illness Report. Medyo itong form na to, kung titingnan ko siya, medyo parang ano siya, parang madaming kailangan fill upan, pero pag nag-online kayo, same lang siya pero mas pinasimple. So meron naman ng online ngayon si DOLE, mas madali na ang pagbibigay ng report dahil online submission na hindi na yung ganyan na kailangan mo pang email sa kanila or ipadala. So merong minutes of meeting, dito naman this is wala namang format, free format lang to, basta nandun lang lahat ng mga pinag-usapan, sino yung mga nasa meeting, ano yung pinag-usapan, tapos yung mga signature natin ng mga nasa meeting. So yun lang yan. Ito naman yung AEDR. AEDR, Annual Work Accident Illness Exposure Data Report. So yan. Ang kahalagahan lang naman nito, meron tayong report, yung safety officer, yung employer natin, meron siyang Annual Work Accident Illness Exposure Data Report na sinasubmit, no, sa DOLE din. So submitted before January 30 of the following covered year. Meron ding annual medical report. Dito pumapasok yung results ng annual medical exam natin. So hindi lang siya yung sinasabi ko nga sa inyo na ganun-ganun lang na magpapa-medical tayo para lang mag-comply, no? Hindi. It's a requirement ng DOLE na merong report na gagawin ng employers natin doon
sa result ng medical exam natin, medical report. Data used by DOLE, ito yung ginamit ni DOLE for Nations OSH Statistics. So dito kadalasan nakita, ito yung parang naging ratio ng mga incident or accident kung anong kinahintulutan, no? Pinakamadami pa rin yung superficial injuries and open wounds, so mga open wounds lang. Tapos sumunod yung dislocations, sprains and strains with 12.6%, may fractures, tapos sumunod yung burns, corrosions, and frostbites, and so on and so forth. So dun tayo sa next rule. Yung rule naman is 1070. Ang title niya ay fifth. Pag fifth, ibig sabihin babayaran. So ang basic requirements nito, willful failure or refusal to comply with OSHA standards or compliance order shall be penalized not more than 100,000 daily until compliance, refund from the date of issuance of compliance order or notice of results of inspection. So, halimbawa, dun sa unang item dito na batas, sabi nga, kailangan naka-register yung establishment natin sa DOLE. Upon inspection, hindi pala siya naka-register. So that's 20,000. 20,000 siya araw-araw hanggang ma-comply mo siya. So yun yung penalty na pwedeng ipatupad or ibigay ni DOLE sa atin. Tapos ano ba yung mga example dito na prohibited acts? Provision of job safety instruction or orientation prior to work. So pag ganyan, 20,000 din. And so on and so forth na yan. Tapos meron tayo ditong Rule 1060, premises of the establishments. Ano ba yung basic requirements natin? Adequate aisle and passages, sufficient width, height, and with signs and markings. So kailangan yung mga mga establishment natin ay may adequate na daanan. Good housekeeping, floor conditions, walls, storage, rooms. So yan, kasama siya sa premises of the establishment. No? 1060, kailangan meron tayong good housekeeping, which is, I think, na comply naman ng mga bawat branches natin. Proper office spacing between workers and machine. So kung titingnan natin sa office natin, APIC, okay naman tayo dyan. Mayroon tayong proper 3 feet per person minimum, 4 feet per person comfort. So pagdating naman sa machine natin, isa lang, BM operator lang. So okay din tayo pagdating dito. Personal facilities. So meron tayo dito all workers to have free access and use of the following. Adequate supply of drinking water. So refer to DOH IRR of PD 856 Sanitation Code amending Administrative Order 111-1991. Yung adequate supply of drinking water, requirement siya ni DOLE na kailangan magbigay ng supply ng malinis na drink water para sa mga empleyado ang branch. So sa experience ko naman sa mga napuntahan ko na branch tsaka dito, so meron naman tayong dispenser tsaka libreng mga mineral water. So nako-comply naman to. Ibig sabihin, batas siya, no? Hindi pwedeng tanggalin yung drinking water kasi nasa batas siya. Under Rule 1060. Adequate sanitary and washing facilities. Meron tayong mga CR, meron tayong mga lababo or sink. So kasama din siya, kailangan meron sanitary and washing facilities. Suitable living accommodations para sa mga naka-stay in, no? Kailangan yung nasa batas din yung suitable living accommodations natin. Separate sanitary, washing, sleeping quarters for all genders as applicable. Lactation stations. So breastfeeding policy, so ito hindi naman na siya appropriate sa atin, itong lactation station. Okay, so move forward tayo dito sa Rule 1080. Sabi dito, ang title ng rule na to ay PPE or Personal Protective Equipment. So ang basic requirement natin dito, provision of PPEs that pass testing. So sa mga EFI, SFSDI, tsaka SPCI, SPCI ay meron naman tayong procedure kung paano tayo purchase ng mga safety shoes natin. Same goes to MSC tsaka KKK. So nagpo-provide naman ng safety shoes ang bawat agencies and companies natin.
provision of appropriate PPE. So this is not applicable naman na sa atin. Pwera na lang dun sa mga nag-hot works natin, no? Kailangan may ano sila, meron silang mga appropriate PPEs. Training on the use of PPE. So ito hindi naman na siya appropriate sa atin itong ear plugs na to. So hazardous work processes 1120 naman siya. Ang basic requirements naman nito, confined space work, no? Yung mga sumunod na bullet na to hindi siya appropriate sa atin. Appropriate siya sa atin pagdating sa paglilinis ng conveyor pit, no? Yung conveyor pit natin, ano siya, parang isa siya example ng confined space. So kailangan natin dumaan sa due process, no, kung paano natin, kung halimbawa meron tayong kailangan mag-fill up itong natin na conflict. Kung tignan natin siya, meron tayong assigned attendant. So usually, yun nga, ito yung mga BM operator natin or yung mga QI natin, no, na naglilinis ng conveyor pit natin. Aside from that, wala naman na iba na parang nagiging parang example natin ng confined space na nasa daily routine natin bukod doon. Wait lang po, naghang si ako. Okay, so ito lang yon yung confined space rescue, no? Kailangan may watcher, tapos rescue distressed worker. Try to reach worker without getting in. So gagawa ka susubukan mo na i-reach yung worker without getting in. So test air, administer first aid, or call medical assistance. Okay, so ito naman, OSH rules, technical rules, permit to operate. So ito naman, para sa mga under sa boilers, yung mga may boilers or pressure vessels, internal combustion engines, elevators, construction hoistway, electrical wiring, power piping lines, turbines. So hindi siya appropriate sa atin, pero it is good na malaman nyo na kapag under tayo sa mga ganitong klase ng work or activity, kailangan meron tayong permit to operate. Hindi lang sa atin kasi ang permit to operate, that's internal, no? Yung permit to operate sa BM, sa mga heavy equipments natin. Pero iba yung permit to operate na sinasawag natin dito. Wait lang. Ayun, mag-next. Ayun pala. Okay. So OSH or yung Rule 1070 natin, yung environmental control. So control of chemical agents, adequate lining in work area, aisle passages. So dito pumapasok yung adequate lighting natin, no? May yung sapat na ilaw. Yung iba nga, yun nga, nagpapalagay tayo ng skylight para parang option natin, no, pag umaga. So yun. Noise pollution and control, meron tayong PPE na ginagamit, pero yun nga, hindi naman ganun kataas ang level ng noise pollution natin. Proper ventilation, ito, dapat proper ventilated yung mga warehouses natin, saka mga offices natin. Under siya sa Rule 1070. Radiation exposure control, airborne contaminants control. So dito pumapasok yung urban mga dust particle, yung mga papel mismo. So kayo dito this part says annual physical exams, transfer exams, exit exams. So under siya ng Rule 1060. Pag nagpapa-annual physical exam tayo, it's under Rule 1960. First aid treatment and medicines. So bawat branches naman, meron naman tayong mga first aid treatment or first aid kits at meron tayong mga medicines, no, para sa mga basic
mga basic medicines meron tayo. So it's part of 1960. Kailangan siya, nasa batas siya. Hospital, 5-kilometer radius and transportation within 25 minutes to hospital if no clinic. Tapos yung personnel na natin dito, if applicable. So dito kasi meron tayong parang table ulit na makikita kung ilang nurse ang kailangan, kung ilang doctor ang kailangan per number of workers natin. So sa mga branches naman, hindi naman siya applicable since hindi naman tayo tumataas sa 50, no? Pero yung ating main sa Pampanga, meron tayong mga assigned nurses and doctors doon based sa number of workers natin. So, same lang din dito yun. Best or hospitals naman based din sa number of workers. So, real pagpensaperahan. So dito, design provide employees and their families work-connected sickness, injury, or death. So kung halimbawang nagkaroon ka ng sakit, nagkaroon ka ng sugat or injury na work-connected, work-related ng dahil sa trabaho, karapatan mo na makatanggap ng income benefits and medical and other benefits galing sa employer, no? So under the ECP, employee compensation, the incapacity to do work due to a work-related disease or injury is compensated. So yun nga, kapag hindi ka na hindi mo na kayang gawin yung trabaho mo dahil doon sa nakuha mong disease or injury dahil doon sa trabaho mo, so that is compensated. Pero yun nga, hindi lahat kasi ng diseases are compensable. No, yun lang. Ang mga compensated lang, yung may bayad lang, yung mga diseases na naging dahilan ng work or working environment mo. So for the injury and resulting disability or death to be compensable, the injury must be the result of an accident arising out of the course of employment. So yun din yung sinabi ko kanina. So I think this is the last slide. Meron tayong 7 instances where injury can be compensable. Ito yung mga 7 major instances, no, na kung saan yung injury ay may bayad. Una, happened in the workplace. Nangyari siya mismo sa trabaho, no? Pangalawa, happened while performing official functions. So, dun sa mismong activity or workloads mo na ginagawa mo, halimbawa sa BM ka, nagkaroon ng aksidente ng dahil doon na hindi mo kagustuhan, no? So that's one example. Number 3, outside the workplace but performing an order of his employer or naka-OB. Okay. This is applicable sa lahat ng mga branches dahil may mga nag-OB tayo, no? Pag nag-OB ka at nagkaroon ka ng injury, compensated ka, no? Basta yung ginagawa mo, order of his employer, utos sa'yo, no? Naka-OB ka, tapos yung ginagawa mo ay part ng inutos sa'yo, doon ka compensated. Pero kung naka-OB ka, pero hindi naman yung ginawa mo ay yung utos, hindi siya compensated. So may difference doon. Pang-apat, while ministering to personal comfort. Pang-5, while in a company shuttle bus, sa mga services natin. During company's yung mga kung meron man tayo building, sports fest, no? Yan. During company's at pang-7, when going or kung papunta ka sa trabaho, tapos ng kung papunta ka ng trabaho, compensated ka. Wait lang. Meron lang ako sa ito. Download. Pa-mute. Yan. Thank you. Nag-feedback lang kasi. So ito naman na yung last. Naalala ko lang kasi ng Bosch, maraming na-confuse dun sa when going to or from work. Kasi minsan, ang nangyayari,
meron kasing pagpapunta ka sa trabaho at nandun ka sa mismong way mo na daan mo na wala kang pinuntahang iba, no? Compensated siya. Halimbawa, yung mismong ruta mo, yung daily ruta mo, yun ang ruta mo, tapos na-aksidente ka going to or going from work, compensated siya. Pero kung meron kang pinuntahang iba, no? Halimbawa, naghatid ka ng anak mo, meron kang other activities, naghatid ka ng anak mo, pumunta ka pa sa kabilang way. So pabalik mo dun sa way na yon, doon ka na aksidente. So hindi siya applicable. So yun yung confusion minsan dito sa when going to or from work. Pero tandaan na kung yung ruta mo ay yun talaga yung ruta mo, no? Pagpapunta ka ng trabaho, yun ay kasama sa mga compensated natin. So yun yung mga 7 instances where injury can be compensable. So yun po yung sa day 1 natin, no, ng 8 hours OSH training. So meron pa tayong 7 araw, no? So 10 to 11 po lagi ito. Same link lang yung gagamitin natin. So bukas ulit 28, 29, 31, tas December 4, 5, and 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tama, and 6. So meron ba tayong tanong, guys? Mag-stop share lang ako. Ano kasi mag-stop share? Ayan. Walang tanong, guys. Sige, kung wala na pong tanong, pwede tayong mag-open camera. Magtitake lang tayo ng isang print screen picture. Sige, open cam na lang tayo, guys. Ayan, dito pala. Fresh naman ng kaintao. Okay, siguro okay na yan. Sige. Dalawang take tayo na. 1, 2, 3. Wait lang. So pa guys. 1, 2, 3. Thank you po. All goods na po. Bukas po ulit 10 to 11. Thank you. Thank you, Je. Thank you all, guys. Thank you, sir. Bye-bye po.